In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Ayon sa CryptoQuant, humina ng malinaw ang growth ng demand kay Bitcoin simula noong first quarter ng October 2025. May 3-wave daw ang nagtulak ng demand sa cycle na ito. Unang wave noong January 2024 kasabayang pag-launch ng spot Bitcoin ETF sa US. Pangalawa, matapos ang resulta ng US President election noong 2024. At pangatlong wave na galing sa BTC Treasury Company bubble. Sabi ng CryptoQuant, mula noong unang linggo ng October, bumagsak na ang demand growth sa ilalim ng trend. Ang ibig sabihin nito, karamihan ng dagdag na demand sa cycle na ito ay nasira na. Kaya nawala ang isang mahalagang support ng price. Dagdag pa nila, lumiit din ang institutional demand. Ang kabuuang Bitcoin na hawak ng mga ETF ay nabawasan ng humigit kumulang 24,000 BTC nitong fourth quarter ng 2025. Kabaliktaran ito ng nakita noong fourth quarter noong 2024 kung saan malakas ang accumulation. Bumaba rin ang funding rates sa perpetual futures hanggang sa pinakamababang antas mula December 2023. Indikasyon ng malamig na risk appetite at senyales na bear market ang umiiral. At pinakaimportante, nabasag ng price ang 365-day moving average. Ito ang itinuturing na critical at gumagalaw na support sa maraming asset. Kapag nasa ilalim ang price, madalas humihina ang long-term trend. Kahit ganito ang larawan, may ilan na naniniwala na pwedeng mas maging okay ang 2026 dahil sa inaasahang pagluwag ng interest. Sa pangkalahatan, kapag bumababa ang rates, mas gumagaan ang risk asset gaya ng crypto. Pero sa ngayon, nananatiling nasa fear ang market mood based sa Crypto Fear and Greed Index. At ayon naman sa CME Fed Watch Tool, nasa humigit kumulang 22.1% lang ang umaasang magbabawas ng interest rate ang FOMC sa susunod na meeting sa January. Kaya hindi pa buo ang confidence. Kasabay nito, sinusubukan din ni US President Donald Trump na idiin si Fed Chair Jerome Powell na magbaba ng rates ngayong 2025 sa pamamagitan ng pagbabanta na tatanggalin si Powell. Matatapos ang termino ni Powell sa May 2026 at sinasabing tinitingnan na ang mga posibleng kapalit na mas malamang mag-cut ng rates, pero habang walang malinaw na aksyon, nananatiling maingat ang galaw ng market. Ngayon, tingnan natin ang performance ni Bitcoin kumpara sa gold. Nasa classic bottom territory ang BTC kontra XAU dahil nire-retest ang mahalagang support. Sa datos ng TradingView, BTC XAU pair ay nasa paligid ng 20 ons, pinakamababa mula early 2024. Para sa ilang analyst, may nakikitang more upside on the horizon dahil sa technical context. Historically, kapag oversold ang weekly RSI ni BTC kontra gold at bumaba ito below 30, madalas yon ang long-term bottom ng pairs. Sa ngayon, ang weekly RSI ay nasa around 29.5 antas na hindi nakita sa nearly 3 years. Sa daily, may bullish divergence na unti-unting lumilitaw, sinyalis ng posibleng short-term bounce. Pero may paalala rin mula sa ibang analyst na noong huling mabasag ang support band na ito, dito rin nagsimula ang mas malalim na bear leg. Kaya kailangan pa rin ng confirmation bago mag-assume ng sustained reversal. Sa ibang banda, may mga nagsasabi na mas maganda pa din si Bitcoin bilang long-term store of value kaysa gold. Bakit? Dahil sa scarcity na fix ng protocol, portability na borderless, verifiability na on-chain at divisibility na madaling hatiin sa maliliit na unit. Ang gold, kahit may mahabang kasaysayan, tumataas ang supply nito ng 1 to 2% taon-taon sa mahabang panahon. Maliit pakinggan, pero sa compounding dumodoble ang total stock every 47 years. Maaari pang lumala kung biglang may madiskubreng malalaking deposit sa lupa o maging sa space. At sa logistics, mabigat, mahal i-ship at i-insure at mahirap igalaw sa heavily surveilled environments gaya ng airports. Sa digital world, hindi mo basta ipinapadala ang physical gold sa internet. Kung tokenized gold naman, may counterparty risk, posibleng mas maraming token kaysa sa actual na bar, posibleng tumanggi ang issuer na mag-redeem at may risk din ng government action sa custody. Sa Bitcoin native, digital ang asset, predictable ang issuance at pwedeng hawakan ng self-custodial kung gusto mo. Ngayon, usap-usapan din sa crypto world ang information tungkol sa quantum computing at kung gaano naghahanda ang iba't ibang blockchain. Malinaw na sa ngayon, walang quantum computer na kayang basagin ng cryptography ng Bitcoin o ng malalaking chain. Pero sa nakaraang linggo, naglatag ang Aptos ng proposal para sa post-quantum signature support at nagtest naman ang Solana ng quantum resistant transaction. Kasabay nito, may mga boses sa Bitcoin community na muling nananawagan na pabilisin ang trabaho sa quantum safe na mga upgrade. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng tumataas na kaba sa buong crypto. May investors na nagsasabing ang tila pag-dismiss ng ilan sa quantum risk ay nakakasama sa sentiment ni Bitcoin.
Bitcoin. Kaya nakakadagdag sa pressure sa price na bumaba ng around 24% sa huling 3 buwan. Paano naghahanda ang ibang chain nang hindi nililikha ang panic? Sa Ethereum, tinuturing ang quantum topic bilang engineering problem, hindi horror story. Ilang beses nang ipinaliwanag ni Vitalik Buterin na kahit mababa ang chance sa short term kapag malaki ang cost ng failure at taon ang kailangan para mag-migrate ng global system, kailangan ng early preparation. May mga forecast na nagsasabing may around 20% na posibilidad na may lumitaw na cryptographically relevant quantum machines bago mag-2030 at median na estimate na mas malapit sa 2040. Walang machine ngayon na nakaka-break ng Bitcoin o Ethereum, pero ang paghintay ng certainty ay delikado dahil matagal ang migration. Dahil dyan, ang mga chain na mas flexible ay gumagawa ng opt-in na path. Halimbawa, ang Aptos ay nagmumungkahing magdagdag ng post-quantum signatures sa account level gamit ang hash-based schemes para pwedeng pumili ang users na gumamit ng hindi pinipilit ang network-wide na Big Bang migration. Ito ang estilo ng silent preparation, hindi nakakatakot pero nakakapag-signal ng seriousness. Bakit mas komplikado ang usapan sa Bitcoin? Ang Bitcoin ay nakasandal sa elliptic curve cryptography para patunayan ang pagmamay-ari kung may sapat na lakas ang quantum computer na may Shor's algorithm. Sa teorya, pwede nitong baliktarin ang public key para makuha ang private key na tumutugma. Ibig sabihin, pwedeng ilipat ang coins na parang normal na transaction nang walang obvious na senyales ng pagnanakaw mula sa point of view ng network. Kahit ang mga pro-upgrade ay umaamin na malayo pa ito, pero ang debate sa community ay kung paano tutugunan ang risk na malayo. Hindi tiyak ang timeline at mahirap i-detect kapag biglang nangyari. May panic na naniniwalang ang pag-frame sa quantum bilang urgent ay pwedeng magdala ng panic at may maling pag-unawa. Habang may panig na natatakot na ang pagtapak sa preno ay read ng market bilang kakulangan sa contingency planning. Sa madaling salita, sa Bitcoin, ang paraan ng pag-usap tungkol sa long-term risk ay halos kasing importante ng actual na technical na paghahanda. Balik tayo sa market context ngayon. Kung pagsasamahin ng lahat, ganito ang perspective. Una, humihina ang apparent demand at negative ang ilang ETF flows nitong huling quarter. Kaya lumit ang buy-side support. Pangalawa, nasa ilalim pa ng mahahabang moving average ang price kaya mas madali para sa sellers na pigilan ng rallies at itulak pabalik sa range. Pangatlo, sa kabila ng takot, may pockets ng undervaluation signal gaya ng BTC versus gold, oversold readings at bullish divergence. Kaya hindi sarado ang pinto sa relief bounce. Pang-apat, sa background, tumitibay ang pag-uusap sa quantum risk. Ang mga altcoin ay tahimik na nagte-set up ng opt-in post-quantum rails habang ang Bitcoin ay dumaraan sa mas sensitibong public debate tungkol sa timing at messaging. Ang epekto nito sa price ay hindi dahil may immediate cryptographic break. Okay, so yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.